Tila umaakto na ho na Senator Judge, ito pong si Undersecretary Claire Castro. At kasi meron siyang binabanggit na sapat na raw po ang ebidensya para makonvict ito pong si VP Sara Duterte. Kasi di ba ang tanong sa kanya, sabi niya, in a way, yes. Sapat na raw at pagdating po sa pagturo kay Vice Presidente at kay Colonel Lachica, na sila ang nagkontrol ng pondo para sa confidential funds. So ito ho mga kababayan, ito ho nga pahayag ni Yusek Claire Castro. Ito ho dapat ho, alam nyo ho, ang Malacanang o sangay po ng ehekutibo na kinabibilangan ni Yusek Claire Castro, hindi po dapat sila nanghihimasok Kasi ito po ay lehitimong business at ibig sabihin ang Senado ho ang may kapangyarihan na naglilitis ho rito. Diba? Yung dalawang kapulungan ng Kongreso, yung House of Representatives, na kung saan ay in-impeach nila ang Vice Presidente, tapos dinala po sa Senado at ngayon po ay nasa paglilitis. Kasi sabi ho ni Yusek Claire Castro, sapat na raw umano yung mga ebidensya, yung pagharap po ng OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, yung ginawang pag-amin ni Acosta na kung saan ay aprobado ho ni VP Sara yung pag-withdraw at yung pagbibigay ng pera dito po kay Colonel Lachica. Eto, panoorin niyo ho mga kababayan itong pahayag ni Yusek Claire Castro. Yusek, gusto ko muna pupuntahan yung naging testimonya ni Gina Acosta, yung former Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. During the impeachment trial, nagkaroon po ng exchange si Acosta and si Senator Judge Amy Marcos, kung saan po sinabi niya or she clarified whether Vice President Sara Duterte personally handled or took any of the confidential funds na dinisburse niya, or katabi niya daw ba si Vice President Duterte habang ginagawa niya yung mga report or dokumento regarding this funds. But sabi po ni Acosta, she never saw the Vice President take or keep any of the money. Siguro po, in this kind of exchange, how does the palace view ito pong line of questioning ni Senator Amy? Karapatan naman niya po magtanong bilang judge, pero makikita niya po kung saan papunta yung kanyang tanong. Unang-una ay nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel Lachica, pagdating sa OVP. So, ang ibig sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba, kundi si VP Sara. So, hindi kailangang makita ng SDO, personally, kung nahawakan physically yung pera. Di naman kailangan hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito. At muli, makikita dito ang control, ang command ay nanggagaling sa Vice Presidente at yun mismo ang inamin ni SDO or rather ex-SDO ng OVP na si Gina Acosta. Hindi siya nagpatumpik-tumpik na aminin na ang lahat ng nag-utos nito ay walang iba kundi si Vice Presidente. So para po sa palasyo, na-establish talaga yung accountability ni Vice President Duterte pagdating dito sa paggasta ng confidential funds. And I just want to go to this particular answer ni Acosta na naging paulit-ulit recurring during the trial. Yung nag-rely siya kay Colonel Lachica, siya pong nag-implement sa ground at wala siyang kinalaman doon. And all the information, according to Lachica, ay confidential kaya hindi niya na-relay kay Acosta. Is there a need to further investigate Lachica's role in the implementation of confidential funds? Kasi sabi naman po ng AFP today ay hindi na po sila, tinigil nila yung investigation sa AFP part, pero pinapaubaya na nila sa ombudsman itong kay Lachica. Okay, nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi naman disumuko ang AFP, pero mas maganda na yung neutral na ahensya
ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang um, kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. At ang sabi niya ay, again yung kay Acosta, sinabi niya, Sabi niya po, nag-rely lang paulit-ulit, siya. Paulit-ulit na nag-rely kay Colonel Okay. Lachica. Dito ay makikita ng sambayan ng Pilipino kung paano naging dikahon ang sagot ng witness. Paulit-ulit, kahit sa ang daling tanong, doon pa rin at doon at iikot ang sagot niya. So, yun lang ang kailangan niya sagutin. The rest, pag hindi niya na alam, sasabihin niya hindi niya naiintindihan or hindi niya alam. Pero lumalabas pa rin ang totoo dahil itinuro niya pa rin si VP Sara at saka si Colonel Lachica. So, makikita dito na ang kinuhang SDO, since at the time na mayor, di umano, si Vice Presidente, lumalabas na since then, yung SDO niya ay hindi marunong mag-liquidate. Mukhang since then, at the time na yung mayor siya, na marami naman natanggap na confidential fund, ay hindi nagli-liquidate ng naaayon sa rules. So, yun yung nakita nating pattern, yun yung isa sa mga na-reveal dito. So, paano magkakaroon ng magandang liderato kung ang mga pondong ito, sa ganito pa lang na halaga, ay mahihirapan na silang i-account. Tandaan natin, this is a public funds, and this confidential fund is part of public funds. So, kapag hindi ito na i-account ng mabuti, at hindi naman ito sa ngayon na papasinungalingan ng Vice Presidente na siya talaga ang nakakuha ng pera upang gamitin sa kanyang pagpoprotekta, pansariling pagpoprotekta, at siya ang nakapirma sa liquidation report. So kapag hindi na si ayos mabuti at nawawala ang mga dokumento, ang ibig sabihin niyan, may prima facie evidence na ito ay nagamit ng personal. Ayan po ang pahayag ni Yusek Claire Castro na kung saan ay binabagit niya na sapat na raw umano yung mga naipresentang ebidensya ng prosecution at upang makonvict itong si VP Sara Duterte dito po sa impeachment trial. Kasi ang pagkakasabi sa kanya, sabi niya, no, ang sagot niya in a way, yes. O tugon ho ni Castro nang tanungin kung sapat na po ang ebidensya at sabay ng pagtukoy sa testimonya ng dating OBP SDO, yung Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. At ayon ho kay Castro, lumitawaan niya na sa pagdinig na sina VP Sara at dating OBP Security Head Colonel Raymond Lachica ang meron pong control dito po sa confidential funds. At dagdag pa niya na hindi umano makakaiwas sa pananagutan ang Vice Presidente batay sa mga testimonya at dokumentong inilatag sa paglilitis. At gayon pa man, ang pahayag ni Castro ay posisyon, siyempre, pag siya po ay tumatayo na tagapagsalita, so ito po ang lilitawhon na posisyon ho ito ng Malacanang. Pero alam naman natin na ang anumang desisyon sa kahihinatnan ng kasong ito ay nasa poder po ng Senate Impeachment Court na kung saan yung mga senator judges, sila po ang hahatol dito at magpapasya kung sapat ba ang ebidensya para sa conviction. At alam naman natin na ito ho ay ito hong na impeachment trial na ito ay hindi ho ito kumbaga sa na talagang parang sa korte na beyond reasonable doubt at talagang yung mga ebidensya ay talagang pagbabasihan base sa naipresenta kasi dito may halong politika ho ito mga kababayan Kung kaya't habang tumatagal ho itong nasabing trial o paglilitis kanya-kanya ho mga kanya-kanyang mga estilo ho ito mga kababayan di ba? Pero ang pinaka punot dulo ho nito, siyempre, kumbaga sa bibigyan lang ho ng ng ideya
yung tao kung ano ba talaga nangyari. Kasi actually, mga kababayan, ang isa po sa, kasi kung titingnan ho natin yung mga senator judges, alam naman na ho natin kung sino ang iboboto nila. At kung sino yung kanilang papaboran, di po ba? Pero dito ho, mga kababayan, ay mukhang kasi base po sa bilang talagang hindi po makakakuha ng 16 kaya ngayon ho may mga binabanggit na dapat maibaba yung pinaka-threshold o yung bilang ng boto, hindi raw po 2/3 ng 24. So may mga kanya-kanya na ho mga mga pahayag na ibig sabihin ay parang mahihirapan kasi makuha yung 16. Ayun. Pero dito ho mga kababayan ay ang pinaka-importante talagang siyempre yung mga senador titingin ho yan. Ngayon alam naman natin na may mga kung ano-ano mga pakulo para masira at madiin ito pong si VP Sara Duterte dito po sa isyung ito kung kaya't talagang ginagawa ang lahat para kumbaga sa wakwakin ito hong si VP Sara Duterte. Pero ngayon at bukod doon rito siyempre kasi lahat po kumbaga sa naging bukang bibigho ni Gina Acosta ay ito pong si Colonel Raymond Lachica. Di po ba? Pero mukhang sabi ho ni dating Congressman Ace Barbers, isa po sa mga tagapagsalita ng prosecution, ay hindi pa kailangan na iharap ito si Colonel Raymond Lachica. So bakit ho kaya? Maraming nga ho ang nagtatanong at hindi pa raw dapat o hindi pa necessary para humingi po at ipasabpina itong si Colonel Lachica. Ewan ko lang kung bakit ho kaya. Ano kaya? Sabagay, may kanya-kanya ho itong siyempre, alam naman natin, may kanya-kanyang mga strategy. Itong prosecution at pagdating naman ng oras ng depensa, may kanya-kanya ho rito na strategy. So dito ho mga kababayan ay kayo ho ano ba sa tingin niyo bakit parang ayaw pa hong ipaharap ito pong si Colonel Lachica diyan po sa impeachment court at para sumalang dito po sa impeachment trial. Kasi may binabanggit ho itong si Colonel Lachica, sabi niya meron siyang statement hindi raw siya tumangging humarap at handa niya raw sabihin ang katotohanan. So nagpahayag po ng kahandaan na humarap sa impeachment trial ni VP Sara, yung dating OBP, Office of the Vice President Security Officer, na si Colonel Raymond Lachica. Matapos na ilang ulit na mabanggit po yung kanyang pangalan sa usapin ng confidential funds. So, ang sabi niya ay hindi raw siya kailanman tumatanggi na humarap at tumestigo. Kasi madalas at talagang halos doon po na sentro Kumbaga sa bidang-bida ho ang pangalang Colonel Lachica. 'Di ba? Madalas po siyang binabanggit ni Gina Acosta. Yun ho mga kababayan. Ewan ho natin bakit to. Kasi eto maging si Senate Presiding Officer Chis Escudero parang nagtataka bagamat hindi niya naman daw mapipilit ang prosecution na sabihan na paharapin niyo na itong si Colonel Lachica. Kasi 'di ba sabi ko ni Presiding Officer siya ang pinakasentro ng usapin sa mapahayag at testimonya ni Gina Acosta. Ito pakinggan lang ho natin mga kababayan itong pagtataka ni Senator Chis Escudero kung bakit hindi pa ho ipinapatawag o nagre-request ng subpoena para po kay Colonel Lachica. Panoorin natin, ito pong si Presiding Officer Chis Escudero. That the witness has been naming one specific colonel for the whole afternoon and this morning, and the name of the colonel does not appear in one of those you are seeking to issue a subpoena against. Out of curiosity, although we cannot compel you, counsel, at some point, do we expect that to happen? We confirm, Your Honor, that that is part of the prosecution's witnesses, but as a matter of practice of the prosecution,
we will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor. But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachiga was starring in the testimony of We confirm that, Your Honor. Gina Acosta. Ayan po ang pahayag ni Senator Escudero na kung saan ay nagtataka ho siya at siyempre bidang-bida at naging bukang bibig ho ni Gina Acosta. Ito pong si Colonel Lachica. Pero wala raw po, wala pa hong balak ang prosecution. Bagamat nasa listahan daw po nila yan. Pero siyempre sila po nag-iisip. Alam nyo, kasi lilitaw, hostile witness Kasi may mga nagsasabing abogado, may hirap po kapag hostile witness kasi hindi mo kontrolado yung sasabihin. Kasi gagawin mo siyang testigo na kakampi ng kabila. Kaya ngayon, ang sabi ho ni House Prosecution Spokesperson Ace Barbers, sa ngayon, hindi pa raw nila iaharap kasi wala pa namang pinag-usapan sa prosecution team whether it is necessary, sabi niya, for us to ask a subpoena for Lachica. So abangan ho natin mga kababayan. Pero siyempre, kung biglang isang tingin, sabi nga ho ni Senator Escudero, pinag-usapan talagang lahat bukang bibig ni Acosta. Dapat, bakit hindi pinapatawag? Kayo ho, ano man sabi nyo rito mga kababayan? Ito, pinagdungtong na ho natin na kung saan, sabi ho ni Claire Castro, meron na raw pong sapat na ebidensya para makonvict ito hong si VP Sara Duterte na kung saan sa akin pananaw, wala pa ho kasi kinakailangan patunayan muna na talagang direktang naibulsa ni VP Sara Duterte yung pondo, itong confidential funds. At bukod ho dyan, yung pinag-uusapan, yung sa Commission on Audit, hindi pa ho ito pinali. Kasi, pwede pa itong iakyat sa Korte Suprema. So, paano mo gagawing ebidensya yung isang bagay na hindi pa pinal? Ang desisyon. Alam ba, ang desisyon ng Commission on Audit, di ba? Notice of Disallowance, tapos buong commission, sinabi na mali, pwede pang iakyat sa Supreme Court So, paano mo pagbabasihan na hindi pa ho pinal? Pangalawa, bakit hindi pa ho nila pinapatawag ito pong si Colonel Raymond Lachica? Yun ho. Kayo ano masasabi nyo rito? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at na ating pinag-uusapan na kung saan, sabi ni Castro, pwede na raw pumakonvict at yung isa pang issue natin na kung saan ay bakit hindi pinapatawag itong si Colonel Lachica. Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para maibulalas nyo rin po ang inyong mga damdamin dito po sa issue ito. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at ito, marami ho ang mga nanonood sa atin na hindi pa ho nakakapag-subscribe. Subscribe na po kayo para updated ho kayo at 'di ba, pag meron tayong lalabas na content at mga diskusyon para lagi ho kayong na nakakalabit ho sa YouTube ho. At sa ating mga kababayan, meron ho kayong Facebook, paki-follow niyo rin po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.